Minion din kasi mga kababayan ng mga Duterte. Minion ni Sara, minion ni Digong. Yan ang signature mga kababayan ng mga supporters ng dating Pangulong Digong. Nakita ninyo mga DDS pa? Mahilig mag-akusa. Ang hindi na lang nila nakikita, yung kasalanan nila. Yung pagkukulang nila, hindi yung nakikita. Nakikita lang po yung iba. Mahilig manoro, mahilig mag-akusa, pero walang resibo. Gamit po yung kanilang social media account. Hindi lang social media account nila yung gamit, pati yung mainstream media. Sige pa interview. Yan ang gawain ni Magalo ngayon. Nag-resign, mga kababayan sa ICI. Binigyan ka ng obligasyon ng ating Pangulo. Pagkatapos nag-resign ka kasi ayaw mong imbestigahan yung sarili mo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin si Magalong, ang mayor na mahilig magturo. Turo dito, turo doon. Ako sa dito, ako sa doon. Ang kulang na lang mga kababayan na ituro ni Magalong. Dapat sana, yun ang itinuturo niya. Sino niya, Mr. Maravillas? Ituro niya yung sarili niya. Diba? Ito yung classic ng example. Ito yung tugma doon sa sinasabi ni Chis Escudero, accusing Martin Romualdez na tinuturo daw siya. Ibaliktad po, kayo yung turo ng turo. Ito si Magalong. Ito yung akma na mahilig magturo, pero yung hindi niya itinuturo at hindi niya na-realize, yung tatlong daliri nakaturo sa kanya. Diba? Pinag-iinitan mga kababayan, si Martin Romualdez, tinuturo niya. Wala man resibo. Kaya tama po itong column ni Antonio Montalban II, isang Europe-based Filipino social anthropologist and heritage activist. Sabi niya rito, September 14 pa to, 2025, published by Vera Files. Columnist siya sa Vera Files. Sabi niya sa kanyang komentary, Magalong niya is selective. At his worst, he is not a truth seeker because of his bias for Duterte and his tendency to obstruct justice for the crimes of Duterte. Minion din kasi mga kababayan ng mga Duterte. Minion ni Sara, minion ni Digong. Yan ang signature mga kababayan ng mga supporters ng dating Pangulong Digong. Nakita ninyo mga DDS pa? Mahilig mag-akusa. Ang hindi na lang nila nakikita, yung kasalanan nila. Yung pagkukulang nila, hindi yung nakikita. Nakikita lang po yung iba. Mahilig manoro, mahilig mag-akusa, pero walang resibo. Gamit po yung kanilang social media account. Hindi lang social media account nila yung gamit, pati yung mainstream media. Sige pa interview. Yan ang gawain ni Magalo ngayon. Nag-resign, mga kababayan sa ICI. Binigyan ka ng obligasyon ng ating Pangulo. Pagkatapos nag-resign ka kasi ayaw mong imbestigahan yung sarili mo. Kaya tama itong sinabi dito sa balita. Yan Magalong has himself to blame for short-lived ICI stint. Sabi ng isang congressman. Report from Inquirer. Sabi po ni Terry Ridon, Chairman Committee on Infrastructure sa House, Magalong's failure to disclose that St. Gerard Construction Company, owned by big-time contractor Pacifico Curly Discaya, had undertaken a 110 million Baguio tennis court project does not speak well of his actual commitment to transparency, accountability, and good governance. Curly and his wife, si Sara, are accused of enriching themselves through ghost and substandard projects implemented by their 9-company empire in colluding with DPWH officials to secure lucrative contracts. Kaya sabi po ni Terry Ridon, it is in the height of hypocrisy for a public official who styles himself as a champion of transparency, accountability, and good governance to reject public scrutiny of projects within his own local government. Correct. Ayaw niya. Ang sabi niya sa mga interviews, para niyang inaakusan na nila ako ng pangungurakot. Hindi ka man inaakusa.
Pero bilang isang crusader laban sa corruption kuno, importanteng malinis ka. Kasi hindi ka man pwede maging crusader laban sa korupsyon kung hindi ka man malinis, may dungis ka din. Di ba po? Ganun lang yun. Ito nga 2023, December 2023, sabi dito, Baguio Councilor files graft complaint versus Magalong over 95 million Benguet land deal. Report ito ng Rappler, mga kababayan. So hindi pwede, Rappler. Hindi pwede na magmalinis itong si Magalong. Pinoproject niya, santos siya, mga kababayan, nagkikipaglaban sa korupsyon. Sabay turo, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Pinag-iinitan nila. Ako paniwala ko rito, si Magalong, may nagkukumpa sa kanyang likod. Tulad ng sinabi ni Ping Lacson kay Kiko Barsaga. May nanggagamit nga kay Kiko para siraan siya. Sinisiraan ni Kiko Barsaga. Mga kababayan, si Ping Lacson. Yan sabi ni Ping Lacson. Evil-mindedness behind use of Barsaga in political plot. Sabi ni Ping, Kiko Barsaga may have been exploited by some parties to push their self-seeking agenda and undermine the Blue Ribbon Panel's investigation into anomalous flood control projects. Lacson in a post on X on Friday said he is sympathizing with the congressman's mother, Dasmariñas City Mayor Jenny Barsaga. I feel for our dear friend, Mayor Jenny Barsaga. As the mayor of Dasmariñas City, she must have her hands full serving her constituents. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son Kiko's mental state to advance their self-seeking political agenda. Malamang ganon din si Magalong, mga kababayan, na may nasa likod niya. At alam na natin kung sino yung nasa likod ni Magalong. In-expose na ni Antonio Montalban sa kanyang commentary, mga kababayan, sa Bira Files noong September 14, 2025. Magalong is selective. At his worst, he is not a truth seeker because of his bias for Duterte and his tendency to obstruct justice for the crimes of Duterte. Wala kang marinig, mga kababayan, na kung anong bagay pagdating sa mga Duterte kay Sara. Tahimik si Magalong sa confidential funds ni Sara kung paano nalunok ng 11 days. Wala pa tayong narinig. Pero pagdating, mga kababayan, sa mga kalaban ng Marcos and Romualdez, lalo na si Martin Romualdez, kulang na lang dikdikin. O diba? Bukang bibig niya, mga kababayan, sa mga interview. Pero wala mang resibo na pinapakita. Sige lang sa interview. Kaya ang dapat kay Magalong, before siyang dumaldal ng dumaldal, tingnan mo na niya ang bakuran niya. Ito nga, sabi rito, Baguio Council sets inquiry into Discayas awarded tennis court and parking project sa Baguio City. Hindi mag-iimbestiga, hindi ipopos ng City Council ng Baguio ang pag-iimbestiga dito sa tennis court na pinagawa ng mga Diskaya kung walang nasilip na problema. Bumalag si Magalong. Sabay atake sa dating speaker kay Martin Romualdez. So ginagawa niyang pansigbag si Martin Romualdez para i-divert siguro ang atensyon ng tao sa bakuran niya. Diba? So makikita ninyo rito na si Magalong po, na sabi ng iba, isang walang takot na crusader laban sa korupsyon. Iba man po ang nakikita? Iba nakikita natin? I think he's just another puppet ng mga Duterte na mahilig mag-akusa tulad ni Sara Duterte. Sige lang ang akusa sa ating Pangulo kay Martin Romualdez, pero wala man po maipakitang ebidensya. Lahat lang kwento. At ang gusto nilang mangyari, paniwalaan natin sila. Expose daw. Pero ang tanong, nasaan ang resibo? So naalala po ninyo, mga kababayan, yung sinasabi niya noon na parang may ayuda for event hosting scheme sa Kongreso. O ngayon, ito yung tanong, nasaan ang ebidensya? Sino-sino yung tinutukoy niya? Wala namang pangalan. Walang dokumento, walang sworn statement. Puro lang kwento. Generalization. Iba po? Ni isang prueba, mga kababayan, wala mang hawak si Magalong. Kasi kung may hawak siya, di pinakita na sana niya sa media.
So makikita natin, puro soundbite sa media yung ginagawa ni Magalong sa mga pa-interview niya. Pero wala naman pong substance. Walang sustansya yung kanyang mga kwento. So nakikita natin, gustong magpasikat ni Magalong. Baka may ambisyon. Mga kababayan sa higher position. Baka siyang gawin na busy ni Sara. Paano na niya si Amy Marcos? Bala din siya sa buhay niya kung saan siya lulugar. Sa bagay, 6 years pa yung turno ni Amy Marcos. So ang iniintay natin sana, kung totoong truth seeker itong si Magalong, bakit hindi niya ikwento yung issue sa rock netting sa Cordillera? Ito, balitang Northern Luzon, na-publish 5 days ago. The 30 billion rock netting scandal in Benguet. Ito yung dapat na ikwento niya. Ano to na 30 billion rock netting scandal in Benguet? The 30 billion rock netting project refers to a massive alleged corruption scandal involving approximately 30 billion pesos worth of rock netting infrastructure projects across Benguet province in the Philippines. Naalala ninyo mga kababayan nung pumunta doon sa Benguet yung ating Pangulo para tingnan yung na landslide na parte ng kalsada. May rock netting po doon sa gilid ng bundok. Sabi ng ating Pangulo, grabe niya yung presyo nito. Yung ipinatong mga kababayan, triple yung patong. Kasi yung actual, alam ko yan, supplier niyan. Alam ko kung magkano yung presyo. 3,500 lang niya. Yung sabi ng ating Pangulo. Pero yung i-charge mga kababayan doon sa rock netting, 12,800 yata. You see? Ito yung minimin. Mga kababayan dito sa balita, may narinig kayo na kwento. Wala sa bibig ni Magalong, wala. Tahimik siya po. Ito siya, kwininto ng balitang Northern Luzon. This project primarily implemented during the administration of former President Rodrigo Duterte. Kaya siya tahimik. Have been criticized as overpriced, substandard, and largely ineffective for their intended purpose for preventing landslides and rockfalls along hazardous roads like Cannon Road. Rock netting involves installing steel wire, meshes on slopes to catch falling rocks and stabilize terrain. But in this case, the materials were reportedly marked up dramatically, leading to widespread accusation of graft. Rock netting projects were funded by the DPWH for flood and slope protection in the Cordillera Administrative Region or CAR with heavy focus on Benguet. They started proliferating under Duterte's term as a quick fix solution for erosion-prone areas. Yung timeline niya, yung construction ramp up from around 2018 onward with many completed by 2019. To 2023. The practice was halted in late 2023 by a directive from President Ferdinand Marcos Jr. who deemed it as notorious source of corruption. Pinatigil po ng ating Pangulo. Ang sabi ng ating Pangulo sa pag-inspeksyon niya doon, ineffective man niya yan, walamang silbi, hindi man yan ginagamit na. Tahimik si Magalong. Pag-involve yung mga kaalyado niya, yung Duterte administration, wala siyang sinasabi. Basta, dapat idikdik si Martin Romualdez. Mali naman ang ganon. Pagkatapos, pinoproject niya ang sarili niya bilang isang corruption crusader. Wag kami, Mayor Magalong. Booking ka na ngayon sa agenda mo. Yes, tama itong sinabi ni Congressman Ridon. It is in the height of hypocrisy niya for a public official who styles himself as a champion of transparency, accountability, and good governance to reject public scrutiny of projects within his own local government. This after Magalong claimed in a Senate hearing on Thursday that he might have struck a nerve or several nerves during his stint at the ICI, which is tasked with investigating anomalous infrastructure projects over the past 10 years. This, he said, might be the reason for the sudden below-the-belt accusation tagging the tennis court projects anomalous. Magalong maintained that the tennis court project followed proper procurement and denied any irregularities, and it was unfair to suggest he was corrupt just because the Discayas
have a project in Baguio. Kung wala pong anomalya, anong kinatatakot mo? Bakit hindi mo ipasilip? May reklamo yung council nga eh. Ibig sabihin, alam nila na may problema. Sa totoo lang mga kababayan, nang i-appoint siya ng ating Pangulo bilang ICI pala, ICI advisor, wala man po siyang significant contribution. Sige lang ang sama-sama niya kay Vince Dizon, DPWH Secretary, papogi man lang po. Wala man po naiambag sa investigasyon ng ICI si Magalong. Kasi kung magaling talaga po na crusader laban sa korupsyon si Magalong. Ang tanong natin, bakit hindi niya nailabas noon ang issue laban sa 6 na district engineers na involved po sa anomalya? Kaya sinuspindi po ni Vince Dizon. Ngayon nga po, pati yung lisensya ng mga district engineers po, pinapakan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kay Vince Dizon, saludo tayo. Yan Dizon asked PRC to revoke licenses of engineers professionals linked to flood control anomalies. Yan ang balita kahapon. Sabi niya, palagay ko dito sa nangyaring to, mabigat to dahil sa taong bayan sila nagkasala. Hindi lang sa PRC, di ba? Mabilis lang yan. Definitely without the year. Definitely within the next few months. Sabi ni PRC Chairperson Charito Zamora nang kausapin po ni Dizon. Yung DPWH sa PRC also signed a memorandum of agreement as a proactive measure to deter professional misconduct amid flood control corruption scandal. Para yung mga iba pang engineers, in the future, ma-discourage sila, matakot sila mga kababayan na mag-engage sa ganitong uri ng anomalya kasi makakansila yung kanilang lisensya. O di ba? Maganda yung mga aksyon. Ang totoong crusader laban sa korupsyon, si Vince Dizon, may resulta. Pero si Magalong po, lahat mang kwento, lahat politika. Alibasa, supporter pala ito. Tahimik pag si Sara Sinigaw. Pag administrasyon, previous administration, tahimik siya. Lalo yung mga anomalies doon sa kanyang region, sa kanyang lugar. Kaya binatikos po si Magalong for rejecting scrutiny of 100 million Baguio Tennis Court parking facility. Bakit ayaw niya? Yan sabi rito sa report ng Business World. Yan sabi ni Ridon, Magalong should not avoid questions if he truly supports transparency in good governance. Tama. Kaya mag-ingat po tayo sa mga so-called corruption crusaders. Ang iba dyan, nanggagamit lang po para sumikat at i-post yung kanilang future political plans. Yan ang style nila. Pa-interview sa media. Ayan mga kasama natin sa mainstream media, pag ninyong patulan na patulan, nililibre lang yung media mileage sa inyo. Singilin ninyo ng bayad pag nagpa-interview. Sabihin ninyo, political ads yan. Binabayaran po ang media mileage. Inuuto kayo ni para sumikat siya. Makalibre sa political mileage. Libreng interview sa media. Ang style niya, gigimik lang siya. Gagawa ng mga kwento at i-project niya yung sarili niya. Bilang isang corruption, crusader. Anti-corruption crusader. Yan ang pinoposisyon niya sa pagkatao niya. Pero ayaw silipin mga kababayan yung lugar niya. Ang pattern ng style ni Magalong mga kababayan. Accuse now, apologize never. Magaling lang po sa press con si Magalong. Kaya huwag ninyong papatulan sa mainstream media. Ginagamit lang kayo para sumikat siya at makilala po na anti-corruption crusader. Kuno. Ang pattern niya, mag-aakusa siya tapos siyempre magbabiral. Pero pag ginanapan mo ng ebidensya, ng resibo, wala man po maipakita. Lahat generalization po. Sound bites. Tapos tatahimik siya pag prinis mo na mag-present ng ebidensya. Pero never siyang mag-apologize. Hindi rin niya kinokorek yung mga previous statements niya. So, reputation mo na. Pero katotohanan, wag na.
Di ba? Mga kababayan, kitang-kita. Kanya ang style ni Magalong. So, ang dapat niyang gawin mga kababayan, ayusin muna niya yung bakuran niya, yung Baguio City, yung Cordillera, yung mga isyong bumabalot, lalo sa infrastruktura sa Baguio, yung tennis court, yung rock netting, yung Cordillera Project Anomalies. Yun muna siya sa, nangingialam siya kung saan-saang lugar. Parang pare-parehas ang style. Ito bitang Tiangco, ganun din. Nangingialam sa ibang teritoryo. Pero yung lugar nila, hindi nila nakikita yung problema. Hanggang ngayon, wala siyang, binubuksang investigasyon dito sa mga na-mention natin na anomalous projects. Yan Buti pa yung Baguio Council, nagpa-imbestiga. Yan 30 billion rock netting scandal in Benguet. Yan ang silipin niya. Maniwala tayo pag sinilip niya yan. Tahimik siya pag tungkol sa mga project sa kanyang bakuran. So, sa final analysis natin mga kababayan, I think itong si Magalong is not actually exposing corruption. He is using media when weaponize niya yung media para maka-score ng political points. Siguro may planong mataas na posisyon, makalibre na ng mileage. Sabi nga natin, yung mainstream media, huwag kayong pagagamit dyan sa may mga ambisyon sa 2028. Nilibre nila yung political mileage na dapat during election, binabayaran yan, political ads, milyon-milyon ang dapat ibayad nila. Ang alam natin nung panahon sa ABS-CBN, ang 30 seconds political ads, umaabot sa programa noon ni Ate Shawi, Sharon Cuneta, kung doon ka magpapa-advertise, 1.5 million, 30 seconder commercial. Ganon kamahal. Kaya pag eleksyon mga kababayan, jackpot yung media mula sa mga politiko. Di ba po? Ang binabakbakan niya si Romualdez. Si Romualdez po, nang mabanggit yung kanyang pangalan, umatras na muna siya bilang speaker. Nag-resign siya para mabigyan yung due process. Mabigyan ng pagkakataon yung due process at hindi magamit yung influensya. Si Saldico nag-resign as congressman. Kaya lagi natin inuulit mga kababayan. Yung mga senador na nasabi tulad ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ni Jinggoy, hanggang ngayon po, ni mag-inhibit sa investigasyon, hindi. Blue Ribbon, active sila doon. Anong tawag mo sa mga taong yan? Pagkatapos, nang mag-resign as speaker si Martin Romualdez, sabi ni Bato, siya yung nananawagan na mag-resign ka na niya. Nang mag-resign, siguruan niya, guilty. Damn if you do, damn if you don't. Diba? Ganon ang uri ng mindset ng mga DDS, mga kababayan. DDS senators, DDS mayor. Ganon sila. Kaya sabi rito, Antonio Trillanes, the fourth to Baguio City Mayor, Benji Magalong, is scared or just loyal to Duterte? Trillanes dares Magalong to name Benguet's 30 billion rock netting scam culprits. Hindi niya, tahimik siya. Yes, sabi dito ni Michelin Picard, Trillanes by all means is credible. He is much misunderstood because he was destroyed by the media. He fought corruption under the presidency of President GMA. He led a mutiny, if that's what you call it, against GMA's corrupt presidency. For this, he was incarcerated. He is even tagged as Sundalong Kanin, a graduate of most prestigious Philippine Military Academy, considered the West Point of Asia, where generals are trained to lead. He made many enemies because he fought for what he believed. And it's lonely, torturous journey, but he prevails. A salute to you, sir. Keep on going. You'll get there. Sabi ni Dominga Cato Alipio. The fighter, former sentry, honest and credible to fight with corruption too. Sabi ni Ambot Ryan, Magalong, nakikialam ng ganyang bagay, pasugalan nga dito sa Baguio, di niya kayang ipatigil. Ang daming illegal na pasugalan dito sa Baguio, di niya kayang ipasarding. Otot mo Magalong, korap ka, malamang mathaan ka agin lilinis kinam kitdi
nga kalbo. Hindi natin maintindihan kung anong gustong sabihin niya. Sabi ni Margarita Sakil, gusto kasing mag-vice president yan dati kasi inayawan. Kaya ngayon, tahol ng tahol. Sa yon mga kababayan, siguro naman nalinawan na kayo kung sino si Magalong. Malabo na anti-corruption crusader po si Magalong. Mas akma sa kanya yung tawaging mangga. Manggagamit ng media. Para sumikat siya, para sa kanyang future political agenda. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, yung aming Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected areas. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad ni cancer survivor, Maritoni Fernandez. At for cancer preventions po, magandang gumamit po nito. Yan yung iba pang mga celebrity endorsers. Para sa inyong mga business inquiries at gusto ninyo mag-try, mag-message na lang po kayo sa amin. Sa akin pong Facebook page, Dante Maravillas. O kung hindi, sa aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.